Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong buong pagkatao? Isang kwento ng pag-ibig, kataksilan, at isang pambihirang pagbangon mula sa abo. Samahan niyo akong muli, mga minamahal naming tagapakinig, dito lamang sa inyong paboritong channel. Sinasabi nilang ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Pero paano kung ang mismong sugat na iyon ang magiging daan para matagpuan mo ang iyong tunay na halaga at lakas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amara sa unang kabanata. Ang gabi ng mga basag na pangarap. Wala kang lugar dito, Amara. At lalong-lalo na, ang bastarda mong anak. Ang mga salitang iyon, mas malamig pa sa bumubuhos na ulan sa labas, ay tila punyal na bumaon nang paulit-ulit sa puso ni Amara. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi dahil sa lamig ng marmol na sahig na kanyang kinatatayuan, kundi dahil sa matinding sakit na dulot ng kataksilan. Mahigpit niyang niyakap ang munting sanggol sa kanyang mga bisig, ang kanyang anak na si Sinag, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa unos na sumisira sa mundo ng kanyang ina. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Doña Hespera Valeriano, ang kanyang biyenan, na may ekspresyong puno ng pagkasuklam. Ang mukha nito, na dati hinahangaan niya dahil sa angking kariktan, ngayon ay tila maskara ng isang demonyo. Sa likuran nito, malapit sa pinto, ay nakatayo ang kanyang asawa, si Santino. Nakatungo ito, hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata, isang duwag na ribulto sa gitna ng sarili niyang pagguho. "Santi, pakiusap." Halos pabulong na sabi ni Amara. Ang boses ay basag. "Anak mo rin siya." Hindi kumibo si Santino. Ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit na dagok sa lahat. Ngumisi si Doña Hespera. May kinuha itong makapal na sobre mula sa isang katulong at walang awang inihagis sa paanan ni Amara. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang laman. Isang bunton ng mga bagong imprentang pera. 100,000 piso, malamig na sabi ng matanda. Bayad para sa 9 na buwan mong pagpapahirap sa sinapupunan mo. Sapat na siguro yan para makalayo kayo. Ngayon, umalis na kayo. Huwag na huwag ninyong dudungisan ang pangalanan ng mga Valeriano kailanman. Bawat salita ay latay. Bawat piraso ng perang nakakalat sa sahig ay insulto. Dahan-dahang yumuko si Amara, hindi para pulutin ang pera, kundi para pulutin ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Umiling siya, at sa wakas, tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng tapang. "Sana, balang araw, matututunan ninyong hindi nabibili ng pera ang lahat." Tumalikod siya, at sa bawat hakbang papalayo, sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay at sa pamilyang minsan niyang itinuring na kanya, ay nararamdaman niya ang pagkabali ng kanyang puso. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng hagupit ng malakas na ulan at hangin. Agad nabasa ang manipis niyang damit. Ginawa niyang panangga ang sariling katawan para protektahan si Sinag mula sa lamig, habang ang sarili niyang mga ngipin ay nagngingit-ngit. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa madilim na kalsada ng isang exclusive subdivision. Ang mga ilaw mula sa malalaking bahay ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga pangako ni Santino noong sila'y ikinakasal. "Mamahalin kita sa hirap at ginhawa." Ang ginhawa, nasaan na iyon ngayon? Pinalitan ng unos, ng malamig na gabi, ng isang pusong winasak ng walang awa. Ang sakit, ang pagod, at ang lamig ay unti-unting lumalamon sa kanyang lakas. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw sa paligid ay naging mga mantsa ng kulay. Ang huling narinig niya ay ang mahinang pag-ungol ni Sinag bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Nagising si Amara sa kakaibang katahimikan.
Ang unang naramdaman niya ay ang init. Isang komportabling init na bumabalot sa kanyang katawan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang eleganteng kisame na may grandiosong chandelier. Napaupo siya bigla. Nakahiga siya sa isang malambot na king-sized bed, nakasuot ng seda na pantulog, sa loob ng isang kwartong mas malaki pa sa sala ng mansyon ng mga Valeriano. Panic! Sinag! Sigaw niya. Ang puso'y kumakabog ng mabilis. Nasaan ang anak ko? Agad bumukas ang pinto at isang babaeng nasa edad 50 na nakasuot ng uniforme ng isang yaya ang pumasok na may dalang bassinet. "Gising na po pala kayo, ma'am," mahinahong sabi nito. "Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang anak ninyo. Kagagatas lang po niya." Nakahinga ng maluwag si Amara nang makita ang payapang mukha ni Sinag. Ngunit ang katanungan ay nananatili. "Nasaan ako? Sino ka?" Bago pa man makasagot ang yaya, isang tablet na nasa bedside table ang umilaw at tumunog. Isang video call. Iginaya ng yaya ang tablet palapit sa kanya. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang lalaking nasa middle age, nakasuot ng formal na suit at salamin, at nakaupo sa isang opisina na may mga librong nakahanay sa likuran. Dahan-dahang inabot ni Amara ang tablet, ang pagtataka at takot ay nagahalo sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang answer. "Magandang umaga, Miss Amara Lagdameo." Ang boses ng lalaki ay kalmado at professional. "Ako si Attorney Ricardo De Marco, ang legal counsel ng yumaong si Don Isidro Chen." Kumunot ang noo ni Amara. "Lagdameo? Iyon ang apelyido ko noong dalaga pa ako. Paano ninyo at sino po si Don Isidro Chen?" Ngumiti ng bahagya ang abogado. "Siya ang lolo mo sa iyong ina, si Althea Lagdameo Chen. Matagal ka na niyang hinahanap, Amara. Sa kasamaang palad, pumanaw siya 3 buwan na ang nakalipas bago pa man natin natunton ang iyong eksaktong kinaroroonan." Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Lolo, ang alam niya ay ulila na siyang lubos. Ang kanyang ina ay namatay noong ipinapanganak siya at hindi niya kailanman nakilala ang ama nito. "Imposible po." Mahinang sagot niya. "Nagkakamali po yata kayo ng tao. Isa lang akong simpleng may bahay." Napahinto siya. Napagtantong hindi na siya isang may bahay. Isa na lang siyang palaboy. "Hindi kami nagkakamali," mariing sabi ni Attorney De Marco. "Ikaw ang nawawalang apo, ang nag-iisang tagapagmana ng buong Imperyo Chen." Imperyo Chen, ang lahat ng kanyang ari-arian, negosyo at kayamanan. Sa kanyang huling habilin, ipinangalan niya ang lahat sa iyo, Amara. Ang kanyang buong estate na nagkakahalaga ng 2.3 billion US dollars, 2.3 bilyong dolyar. Ang numero ay napakalaki, halos katawa-tawa, na hindi ito maintindihan ng isip ni Amara. Ang tanging pumasok sa utak niya ay ang imahe ng 100,000 pisong isinaboy sa sahig na parang basura. Ang halagang yon na ipinamukha sa kanya bilang bayad sa kanyang pagkatao at sa buhay ng kanyang anak. At ngayon, sinasabi ng lalaking ito sa screen na mayroon siyang bilyon? Natawa siya ng mapait, isang tawang walang kagalakan. Ito ba ay isang masamang biro? Dahil kung oo, hindi ito nakakatuwa. "I assure you, Miss Lagdameo, this is very real," seryosong sabi ng abogado. "Lahat ng dokumento ay nakahanda na. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang iyong bagong buhay. Isang buhay na malayo sa anumang pasakit na dinanas mo. Isang buhay na nararapat para sa iyo at sa iyong anak." Tumingin si Amara kay Sinag, na ngayon ay bahagyang gumalaw sa pagkakatulog. Ang munting anghel na ito, ang anak na itinakwil ng sarili nitong ama at lola. Para sa kanya. Para kay Sinag, gagawin niya ang lahat, kahit na ang maniwala sa isang imposible. "Ano? Ano po ang kailangan kong gawin?" tanong ni Amara. Ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may bagong determinasyon. "Sa ngayon, magpahinga ka lang. Lahat ay nakaayos na.
May isang tao dyan na magpapaliwanag ng lahat. Siya ang magiging kanang kamay mo, ang taong lubos na pinagkakatiwalaan ng iyong lolo. Pagkatapos noon ay natapos na ang tawag. Ibinalik ni Amara ang tablet sa mesa. Ang isip ay blanko. Ang bigat ng mga nangyari sa nagdaang gabi at ang bigat ng revelasyon ngayon ay halos magpabagsak sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng isang perfectly tailored suit. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kumpiyansa at awtoridad. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng habag at paggalang. Huminto siya ilang talampakan mula sa kama at bahagyang yumukod. "Chairman Chen," sabi niya, ang boses ay malalim at matatag. "Ako po si Datu Makisig. Kanina pa po kita hinihintay." "Chairman Chen," muling ulit ni Datu Makisig. Ang dalawang salitang iyon ay tila dayuhang wika sa pandinig ni Amara. Siya na sanay tawaging marayad, mahal, o mas kamakailan, isang wala, ay hindi malaman kung paano tatanggapin ang bagong titulo. "Hindi ko maintindihan," mahinang sabi ni Amara. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat kay Datu at sa natutulog niyang anak. "Sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutulungan?" Lumapit si Datu, ngunit may pag-iingat at respeto sa kanyang espasyo. "Isa po akong ulilang inalagaan at pinag-aral ni Don Isidro." Panimula niya, ang boses ay puno ng utang na loob. Itinuring niya akong parang sariling anak. Bago siya pumanaw, ang tangi niyang bilin sa akin ay hanapin ka at ang iyong ina. At siguraduhing maibibigay sa inyo ang lahat ng nararapat. Nahanap namin ang iyong ina, ngunit huli na ang lahat. Kaya't ang buong atensyon niya ay natuon sa paghahanap sa iyo. At sa loob ng maraming taon, iyon ang naging misyon ko. Ipinaliwanag ni Datu kung paano siya minanmananan ng mga tauhan ni Don Isidro nang hindi niya namamalayan. Alam nila ang tungkol sa kanyang kasal, ang kanyang pagbubuntis, at ang pang-aabuso na dinaranas niya sa kamay ng mga Valeriano. Hinihintay lamang nila ang tamang pagkakataon, ang utos mula kay Don Isidro para iligtas siya. Ngunit inatake sa puso ang matanda at hindi na nakabangon pa. Ang huling habilin niya sa akin ay protektahan ka anuman ang mangyari. Pagpapatuloy ni Datu, "Nang gabing palayasin kanila, nandoon kami. Kami ang sumundo sa iyo mula sa malamig na kalsada." Ang bawat salita ay unti-unting nagbibigay linaw sa lahat. Hindi ito panaginip. Hindi ito biro. Ito ay isang katotohanang mas malaki pa sa kanyang mga pangarap. "Mayroon siyang iniwan para sa iyo," sabi ni Datu habang inaabot ang isang iPad. "Gusto niyang mapanood mo ito kapag handa ka na." Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang tinatanggap ang gadget. Pinindot niya ang play button. Lumitaw sa screen ang isang matandang lalaki, nakaupo sa isang silya de gulong na may mabait ngunit malungkot na mga mata. Si Don Isidro Chen, ang kanyang lolo. "Aking apo Amara," nagsimula ang matanda. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. "Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Nabigo akong mayakap ka habang ako'y nabubuhay pa. Patawarin mo ako, Hija. Patawarin mo ako kung hinayaan kong danasin mo ang hirap. Buong buhay kong pinagsisihan ang araw na hinayaan kong umalis ang iyong ina. Pero ngayon, ikaw ang aking pangalawang pagkakataon." Huminto ito sandali, tila nag-iipon ng lakas. "Ang mundong ito ay malupit, Amara. Lalamunin ka nito ng buo kung hahayaan mo. Ngunit sa iyong mga ugat ay nananalaytay ang dugo ng isang Chen. Ikaw ay matatag. Ikaw ay matalino. At higit sa lahat, ikaw ay may puso. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking pinaghirapan. Huwag mong isipin na ito ay isang regalo. Ito ay iyong karapatan. Ito ang iyong pamana. Gamitin mo ito para bumangon. Gamitin mo ito para ipaglaban ang nararapat para sa iyo at sa aking apo sa tuhod.
Huwag kang matakot na maging isang emperatris sa sarili mong imperyo. Mahal na mahal kita, aking Hiraya. Nang matapos ang video, hindi na napigilan ni Amara ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pighati at pagkatalo. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pag-unawa, at ng isang bagong silang na layunin. Pinunasan niya ang mga ito. Sa pagtayo niya mula sa kama, hindi na siya ang Amara na durog at kaawa-awa. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang mga mata. Datu, sabi niya. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon. Turuan mo ako ng lahat ng dapat kong malaman. Ang sumunod na 5 taon ay isang malabo ngunit matinding yugto ng pagbabago. Ibinuhos ni Amara ang kanyang sarili sa pag-aaral. Ang mga gabi ay ginugol niya sa pagbabasa ng mga financial statement, market analysis, at corporate law, kasama ang walang katapusang tasa ng kape. Ang mga araw ay puno ng sunod-sunod na pagpupulong kasama ang mga pinakamagagaling na business consultant, financial advisor, at strategist na kinuha ni Datu. Hindi lang isip ang kanyang hinasa. Nag-aral din siya ng Krav Maga para sa self-defense. Sa simula, ang bawat galaw niya ay pununo ng alinlangan. Ang anino ng pagiging biktima ay nakakapit pa rin sa kanya. Ngunit habang tumatagal, ang bawat suntok at sipa niya ay nagkaroon ng bigat at tiwala. Ang babaeng dati hindi makatingin ng diretso ay natutong tumayo ng may awtoridad at lakas. Ang kanyang bautismo ng apoy ay dumating sa unang board meeting ng Imperyo Chen na kanyang dinaluhan. Pumasok siya sa silid na puno ng mga matatandang direktor na halatang nagdududa sa kakayahan ng isang babaeng bigla na lang lumitaw. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, nawala ang lahat ng kanilang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga tanong ay matatalas. Ang kanyang pagsusuri sa datos ay tumpak. At ang kanyang mga desisyon ay walang bahid ng emosyon. Sa loob lamang ng 1 oras, nakuha niya ang respeto ng buong silid. Hindi na siya si Amara Lagdameo. Siya na si Chairman Chen. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, sa kabila ng malamig at kinakalkulang katauhan na kanyang ipinapakita sa mundo ng negosyo, may isang bagay na nanatiling sagrado sa kanya. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang anak. Doon, sa ilalim ng malambot na ilaw ng night lamp, ay mahimbing na natutulog si Sinag, na ngayon ay isang bibo at matalinong 5 taong gulang na bata. Hinaplos ni Amara ang buhok nito. Ang puso niya ay napuno ng isang pagmamahal na walang kapantay. Para sa iyo ang lahat ng ito, anak, bulong niya. Gagawa ako ng isang mundo kung saan walang sino man ang makakapanakit o makakayurak sa iyo. Iyan ang panata ko. Kinabukasan, sa kanyang opisina na nasa pinakatuktok ng Chen Tower, tinawag niya si Datu. Sa isang malaking digital screen sa kanyang harapan ay nakalatag ang buong istruktura ng Valeriano Group of Companies, isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Matagal na tinitigan ni Amara ang diagram. Ang kanyang mga mata ay tila scanner na naghahanap ng bitak sa matibay na pader. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, itinaas niya ang kanyang daliri. Itinuro niya ang isang medium-sized logistics and supply company sa ilalim ng portfolio ng mga Valeriano. Ito ay hindi ang pinakamalaki, ngunit ito ang nag-iisang supplier ng mga kritikal na materyales para sa kanilang pangunahing negosyo. Tumingin siya kay Datu, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Dito tayo magsisimula. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ngunit para kay Santino Valeriano, ang alaala ay kasing sariwa pa rin ng hamog sa umaga. Ang imahe ni Amara, basang-basa sa ulan at mahigpit na yakap ang kanilang bagong silang na anak, ay isang multong patuloy na bumabagabag sa kanyang mga gabi. Ang hapunan sa mansyon ng mga Valeriano ay tulad pa rin ng dati, marangya,
tahimik at walang kabuhay-buhay. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan ang pumupuno sa katahimikan. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Clarice, ang kanyang bagong asawa, isang babaeng pinili ng kanyang ina na may dugong bughaw at apelidong kasing bigat ng sa kanila, ngunit may pusong kasing lamig ng yelo. Isang perpektong palamuti sa kanilang perpektong pamilya. Hindi maganda ang ipinapakita ng quarterly report Santino. Biglang basag ni Doña Hespera sa katahimikan. Ang boses ay matalas at walang emosyon. Bumaba ng 15% ang ating net profit. Ano ang ginagawa mo bilang COO? Nagbibilang ng bituin. Napayuko si Santino at humigpit ang hawak sa kanyang baso ng alak. May mga hindi inaasahang pagbabago sa merkado, Mama. The global economy is volatile. Huwag mo akong daanin sa mga dahilan mong nakuha sa libro. Putol ng matanda. Ang gusto kong makita ay resulta. O baka naman kailangan ko nang isipin na nagkamali ako sa pagtitiwala sa iyo. Hindi na sumagot si Santino. Sanay na siya. Ito ang kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Isang walang katapusang pagpapatunay sa isang inang hindi kailanman nakukontento at isang pagsisising unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng hapunan, habang abala si Clarice sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa susunod nitong shopping trip sa Paris, umakyat si Santino sa kanyang pribadong study. Binuksan niya ang isang nakatagong drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles, naroon ang isang luma at gasgas ng telepono. Ang teleponong ginagamit niya noong kasal pa sila ni Amara. Binuksan niya ito, ang wallpaper, isang candid shot ni Amara na tumatawa habang nakatingin sa kanya, ay sumalubong sa kanya. Isang ngiting hindi na niya nakita pang muli. Ang kanyang Amara. Ang babaeng isinuko niya sa takot at kaduwagan. Dahan-dahan niyang sinuri ang mga lumang litrato, bawat isa ay isang patalim na lalong nagpapabuka sa sugat ng kanyang konsensya. Ang kasal nila, ang kanilang unang bahay, si Amara na masayang nagluluto sa kusina. Si Amara na natutulog sa kanyang dibdib, mga alaala ng isang buhay na winasak niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Isinara niya ang telepono at marahas na ibinalik sa drawer kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Kinabukasan, ang problemang kanina'y nasa quarterly report lang ay naging isang ganap na krisis. Ipinatawag ang isang emergency board meeting. Anong ibig sabihin ng kinansela nila ang kontrata? Halos pasigaw na tanong ni Doña Hespera sa kanilang head of operations. Biglaan po, Doña, ang Vesta Logistics, ang exclusive supplier natin ng raw material sa loob ng 10 taon, ay bigla na lang na-acquire. Paliwanag ng lalaki, pawis na pawis. Binili sila ng isang malaking investment firm, isang bagong player na tinatawag na Imperio Chen, at ang unang ginawa nila ay ita-terminate ang lahat ng existing long-term contracts, kasama na ang sa atin. Imperio Chen, ulit ni Doña Hespera, kumunot ang noo. Saan nanggaling ang mga yan? Find out who is behind this company at humanap kayo ng bagong supplier ngayon din. Sinubukan na po namin, sagot ni Santino. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pero ang Imperio Chen, tila inuunahan nila ang bawat galaw natin. Lahat ng potensyal na supplier na kinakausap natin ay bigla na lang nagbaback out o nag-aalok ng presyong triple sa dati. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Santino. Hindi ito ordinaryong kompetisyon sa negosyo. Ito ay isang pag-atake, isang sistematiko, at perpektong kalkuladong pag-atake. Ngunit sino? At bakit? Ang sagot ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Sa isang malaking business gala na dinaluhan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, abala si Santino sa pakikipagplastikan. Pagod na siya, ngunit kailangan niyang ipakita na ang Valeriano Group ay matatag pa rin. Habang umiinom ng champagne,
Napadako ang kanyang tingin sa isang grupo ng mga bilyonaryo at maimpluwensyang politiko sa gitna ng ballroom. Ngunit hindi sila ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang babaeng nasa sentro nila. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit ang tindig pa lang ay nagpapahiwatig na ng kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang sopistikadong bun. Ang paraan ng pakikinig at pagsasalita nito ay kalmado, ngunit may bigat, na nagpapatigil sa lahat para pakinggan siya. May isang pamilyaridad sa kanyang postura, isang multo ng isang galaw na hindi niya mawari kung saan nakita. Sino siya? Tila naramdaman nito ang kanyang pagtitig. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata ay naglakbay sa buong silid hanggang sa magtama ang kanilang mga paningin. Huminto ang paghinga ni Santino. Nabitawan niya ang kanyang baso at ito'y nabasag sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng iyon. Ang mukha niya ay mas tumalas, mas sopistikado. Ang kanyang aura ay hindi na ang mahinhin at maamong asawa na kanyang kilala. Ito ay aura ng isang reyna, malamig, makapangyarihan, at mapanganib. Ngunit ang mga mata, Diyos ko ang mga mata, sa kabila ng pagbabago, sa kabila ng 5 taon, hinding-hindi niya malilimutan ang mga matang iyon. Mga matang minsan ay tumingin sa kanya ng may dalisay na pag-ibig at ngayoy tumitingin sa kanya na parang isa lamang siyang alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa. Iyon si Amara. Nagyelo ang dugo ni Santino sa kanyang kinatatayuan. Ang babae sa kanyang harapan ay si Amara, ngunit hindi rin. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pangalan nito. Ngunit ang aura na bumabalot dito ngayon ay estranghero, isang pader na yelo na imposibleng tibagin. Naglakas loob siyang humakbang palapit. Ang mga mata ay hindi maialis sa mukha nito. Amara? Halos walang boses na usal niya. Ikaw ba talaga yan? Isang bahagyang pagtaas ng kilay lang ang isinagot nito. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang hindi importanteng bagay bago ito nagsalita. Ang boses nito, na dati malambing at puno ng pag-ibig para sa kanya, ngayon ay formal at walang anumang emosyon. Patawad, magkakilala ba tayo? Tanong nito. Ang tono ay hindi nagtatanong, kundi nagsasara ng usapan. Isang matangkad na lalaki, si Datu Makisig, ang banayad na humarang sa pagitan nila. May kailangan po ba kayo, sir? Magalang ngunit matatag na tanong ni Datu. Ako si Santino Valeriano. Mabilis na sagot ni Santino. Ang tingin ay nakapako pa rin kay Amara. Asawa? Dati niyang asawa. Ang mukha ni Amara ay hindi nagbago. Tumingin ito kay Datu. Valeriano? Sila ba yung kumpanyang may problema sa supply chain, Datu? Opo, Chairman. Sagot ni Datu. Ah, sabi lang ni Amara, bago muling ibinaling ang tingin kay Santino. Mr. Valeriano, I'm sorry for your company's troubles. Kung ipapahintulot mo, mayroon pa kaming importanteng bagay na dapat asikasuhin. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad palayo kasama si Datu, na para bang wala silang pinag-usapan. Iniwan si Santino na nakatayo roon, tulala. Ang puso ay pinaghalong pagkalito at isang hindi maipaliwanag na takot. Ang lamig sa mga mata nito, iyon ang pinakamasakit. Hindi galit, hindi lungkot, kundi kawalan, na para bang binura na siya nito nang tuluyan sa kanyang alaala. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sa venue, nanatiling tahimik si Amara. Nakatingin lamang siya sa mga ilaw ng syudad na kanilang dinaraanan. Maayos lang po ba kayo, Chairman? Maingat na tanong ni Datu. Hindi agad sumagot si Amara. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang power suit, ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis kaysa normal. Ang makita si Santino muli,
Nagbalik lahat. Ang sakit, ang ulan, ang pagtataksil. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw, manampal, makita siyang masaktan. Ngunit nanaig ang disiplinang hinasa niya sa loob ng 5 taon. Siya si Chairman Chen. At si Chairman Chen ay walang kahinaan. Ayos lang ako, Datu. Sa wakas ay sagot niya, ang boses ay kalmado na muli. Naging ayon sa plano ang lahat. Ngayon, alam na niya. At alam kong tatakbo siya sa kanyang ina. At ganoon nga ang nangyari. Kinaumagahan inireport ni Datu ang inaasahan. Ipinipilit ni Santino sa kanyang ina na ikaw ang babaeng nakita niya sa gala. Sabi ni Datu habang nakatayo sa harap ng mesa ni Amara. At ano ang sinabi ni Hespera? Tanong ni Amara, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong binabasa. Ayon sa ating source sa loob, tinawanan lang daw siya ni Doña Hespera. Ang eksaktong sinabi niya ay, imposible. Ang kaawa-awang babaeng iyon ay malamang namamalimos na sa isang kanto ngayon. Hinding-hindi niya maaabot ang kinalalagyan ng babaeng iyon. Pagkatapos ay sinabihan niya si Santino na itigil na ang kahibangan at magtrabaho na lang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Perpekto. Ang pagiging arogante at ang pagmamaliit ni Hespera sa kanya noon ang magiging pinakamalaking sandata niya laban dito ngayon. Tumingin siya sa malaking monitor sa kanyang dingding na nagpapakita ng real-time stock market data. Ang ticker symbol ng Valeriano Group ay kulay pula at patuloy na bumababa. Datu, utos niya. It's time for phase 2. I-execute ang trade na pinag-usapan natin. Ibagsak mo palalo. Masusunod, Chairman. Habang papalabas si Datu, naiwan si Amara sa katahimikan ng kanyang opisina. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang buong syudad. Ang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang paghihirap. Ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang mga palad. Ngunit sa gitna ng lahat ng kapangyarihan at yaman, may isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung para saan at para kanino ang lahat ng ito. Binuksan niya ang isang maliit na screen sa kanyang mesa. Lumitaw dito ang live feed mula sa isang CCTV camera sa isang magandang silid-aralan. Doon, nakita niya si Sinag, masayang nagpipinta kasama ang kanyang mga kaklase. Ang mukha ay puno ng kulay at inosenteng kagalakan. Nawala ang lahat ng lamig sa mukha ni Amara. Napalitan ito ng isang nangiting puno ng purong pagmamahal. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang bakit. Biglang pumasok muli si Datu. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy. Chairman, pasensya na sa abala, sabi nito. Habang inaayos ko ang mga gamit mula sa lumang safe ni Don Isidro, nakita ko ito. Sa tingin ko, panahon na para malaman mo ang nilalaman nito. Inilapag ni Datu ang baul sa kanyang mesa. May kalumaan na ito, ang kahoy ay may mga gasgas na ng panahon. Nang buksan ito ni Amara, bumungad sa kanya ang amoy ng lumang papel. Sa loob, maingat na nakasalansan ang mga sulat at isang itim na leather-bound journal. Kinuha niya ang journal. Ang mga pahina ay naninilaw na. Sa unang pahina, nakasulat sa magandang cursive ang pangalan, Isidro Chen. Tumingin si Amara kay Datu, may pagtataka sa kanyang mga mata. Ano ito? Huminga ng malalim si Datu bago sumagot. Chairman, sa tingin ko, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa ugnayan ng iyong lolo at ng pamilya Valeriano. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Amara ay halos nabibingi. Tanging ang mahinang pag-ikot ng bentilador ng kanyang computer at ang sarili niyang paghinga ang maririnig. Dahan-dahan niyang binuklat ang journal ng kanyang lolo. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kasaysayan. Isinulat sa pamamagitan ng isang pluma na ngayon ay kupas na. September 12, 1975, nakilala ko ngayon ang isang taong sa tingin ko'y magiging matalik kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Gregorio Valeriano. Puno siya ng pangarap, katulad ko.
Nagkasundo kami agad. Pareho naming gustong magtayo ng isang negosyong mag-aangat hindi lang sa aming pamilya, kundi sa buong komunidad. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga plano, ang aking mga blueprint para sa isang integrated logistics company. Ang kanyang mga matay nagningning. Bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Gregorio Valeriano, ang lolo ni Santino, ang nagtatag ng Valeriano Group. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-asa at pagkakaibigan. Inilarawan ni Don Isidro ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pinagsamahang hirap at tagumpay sa pagsisimula ng kanilang maliit na negosyo. Si Isidro ang utak sa likod ng operasyon. Si Gregorio naman ang magaling sa pakikipag-usap at pagkuha ng mga kliyente. Sila ang perpektong tambalan, ngunit habang lumilipat ang mga pahina at taon, unti-unting nagbabago ang tono ng mga sulat. March 4, 1978, may kakaibang nangyayari. Si Gregorio ay madalas nang may mga sariling pulong na hindi ko alam. Sinasabi niyang para ito sa kumpanya, ngunit ang aking kutob ay nagsasabi ng iba. Nag-aalala ako, ang aming pinaghirapan, ang tiwala ko, sana ay hindi niya sirain. At pagkatapos, ang huling entry na sumira sa lahat, June 21, 1978, nawala na ang lahat. Tinangay niya. Ginamit ni Gregorio ang mga blueprint ko, ang mga kontak na ako, ang naghirap na buuin, at itinayo ang sarili niyang kumpanya sa likod ko. Nirehistro niya ang lahat sa ilalim ng pangalang Valeriano. Ako'y naiwang walang-wala. May utang sa mga supplier na umasa sa aming usapan. Tinraidor niya ako. Ang kaibigan ko, ang kapatid ko. Sinaksak niya ako ng patalikod. Ngayong araw, hindi lang ang aking negosyo ang namatay. Namatay din ang isang bahagi ng aking kaluluwa. Mula sa abo na ito, babangon ako. Hindi para sa paghihiganti, kundi para patunayang hindi matatalo ng kasakiman ang tunay na talino at sipag. Ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa niya. Isinara ni Amara ang journal nang may panggigigil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay isang galit na nagugat mula pa sa nakaraan. Isang apoy na minana niya mula sa dugong nananalaytay sa kanya. Ang yaman ng mga Valeriano, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang marangal na pangalan. Lahat pala ay itinayo sa pundasyon ng pagnanakaw at kataksilan. Ang ginawa nila sa kanya ay hindi isang hiwalay na insidente. Ito ay isang pattern, isang lason na nasa dugo na nila, na ipasa mula kay Gregorio hanggang kay Hespera at hanggang sa duwag nitong anak na si Santino. Ang kanyang paghihiganti ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi na ito simpleng pagbawi sa sariling dignidad. Ito ay paghingi ng hustisya para sa isang taong hindi niya man lang nakilala, ngunit nagbigay sa kanya ng lahat. Ito ay para sa kanyang Lolo Isidro. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang kalmadong disposisyon ay napalitan ng isang mapanganib na enerhiya. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang Valeriano Tower sa di kalayuan. Dati, ito ay simbolo lang ng pamilyang umapi sa kanya. Ngayon, ito ay isang monumento ng kasalanan na kailangan niyang gibain. Pumasok si Datu sa opisina. Tila naramdaman ang pagbabago sa aura ng kanyang amo. Datu, sabi ni Amara. Ang boses ay malamig, ngunit nagniningas. Ang plano, bibilisan natin. Pero chairman, walang pero-pero. Putol niya. Ayoko nang maglaro sa anino. Gusto kong maramdaman nila ang bawat pagbagsak. Gusto kong malaman nila na ako, ang apo ni Isidro Chen, ang siyang magpapalasap sa kanila ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Naglabas siya ng isang vase na may bulaklak sa kanyang mesa. Sa isang iglap,
Marahas niya itong ibinato sa pader. Nagkapira-piraso ito, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga katulong sa labas ay nagulat, ngunit walang nangahas na pumasok. Ganyan, sabi ni Amara, habang nakatingin sa mga basag na piraso. Ganyan ang gagawin natin sa imperyo nila. Dudurugin natin hanggang maging abo. Pagkatapos noon, dinalaw niya ang puntod ng kanyang lolo sa isang pribadong sementeryo na tanawang karagatan. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng eleganteng lapida. "Lolo," bulong niya sa hangin. "Patawad kung ngayon ko lang nalaman. Patawad kung hinayaan kong manatiling nakatayo ang kanilang kasinungalingan sa loob ng maraming taon. Pero nandito na po ako. At ipinapangako ko sa inyo, babawiin ko ang lahat ng kinuha nila. Hindi lang ang pera, hindi lang ang kumpanya. Kukunin ko pabalik ang karangalan na ninakaw nila sa pangalan nating dalawa." Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahelang kalangitan, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Amara. Hindi na siya isang biktimang naghahanap ng paghihiganti. Siya na ngayon ang espada ng katarungan. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Santino na hindi mapakali dahil sa muling pagpapakita ni Amara ay nagpasya na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi siya naniniwala na nagkataon lang ang lahat. Sinimulan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya nagawa noon, ang mag-isip para sa sarili. Nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa misteryosong Imperyo Chen. Ang kanyang unang hakbang, ang alamin kung sino ang kanang kamay ng babaeng kahawig ni Amara. Ang kanyang target, si Datu Makisig. Hindi niya alam na ang kanyang pagkilos ay mismong nahuhulog sa bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. Sa loob ng isang linggo, ginugol ni Santino ang bawat libreng sandali sa pag-iimbestiga. Gamit ang mga koneksyon at pera ng pamilya, kumuha siya ng isang private investigator para sundan si Datu Makisig. Ang resulta ay dumating sa isang brown envelope isang gabi habang nag-iisa siya sa kanyang study. Ang mga litrato. Si Datu na pumapasok sa Chen Tower, si Datu na nakikipagpulong sa mga bangkero, at ang pinakakumpirmasyon sa lahat, isang malinaw na litrato ni Datu habang binubuksan ang pinto ng isang itim na Rolls Royce para sa babaeng nakita niya sa gala. Ang babaeng si Chairman Chen, ang babaeng si Amara. Hindi na siya nagdududa, siya nga. Ang kaalamang ito ay nagdulot sa kanya ng kakaibang halo ng takot at pag-asa. Takot dahil alam niyang ang pagbabalik ni Amara ay hindi para sa isang masayang pagkikita. At pag-asa dahil sa isang sulok ng kanyang nagkasalang puso, umaasa siyang mayroon pa siyang magagawa para itama ang lahat. May hawak na siyang patunay. Isang alas laban sa misteryosong Imperyo Chen. Desidido siyang gamitin ito. Kailangan niyang makausap si Amara nang sila lang dalawa. Sa pamamagitan ng isang text message mula sa isang burner phone, nagpadala siya ng mensahe sa numerong nakuha ng kanyang investigador. Ang personal na numero ni Datu Makisig. "Sabihin mo kay Amara, kailangan naming mag-usap. Alam ko na kung sino siya. Rooftop bar ng Grand Majestic Hotel. Bukas, 9 p.m. Kung hindi siya darating, ilalabas ko sa media ang lahat ng nalalaman ko." Ito ay isang desperadong hakbang, isang sugal, ngunit wala na siyang ibang maisip na paraan. Sa kabilang dako, sa Chen Tower, ipinakita ni Datu ang mensahe kay Amara. "Gaya ng inaasahan, Chairman, kumagat siya sa pain," sabi ni Datu. Tinitigan ni Amara ang screen. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang plano ay gumagana ng perpekto. "Mag-reply ka. Sabihin mong darating ako, mag-isa." Kinagabihan, sa rooftop bar, halos hindi mapakali si Santino. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang relos. Bawat babaeng pumapasok na nakaitim ay nagpapakaba sa kanya. At pagkatapos, dumating siya. Naglalakad si Amara na may kumpiyansang hindi niya kailanman nakita dito noon.
Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida, ngunit sa kanya, ito'y nagmukhang damit ng isang reyna. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya. Ang mukha ay kalmado. "Santino," sabi niya. Ang pagbigkas sa pangalan niya ay parang lasa ng lason sa dila nito. "Anong gusto mo?" "Gusto kong malaman ang totoo. Amara, anong ginagawa mo? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Paghihiganti ba ito?" Sunod-sunod na tanong niya. "Paghihiganti?" Bahagyang tumawa si Amara, isang tawang walang kagalakan. "Masyadong maliit na salita iyan para ilarawan ito, Santino. Sabihin na lang nating, naniningil lang ako ng utang." "Utang? Anong utang?" "Utang na kasing tanda na ng pundasyon ng kumpanya ninyo." Malamig na sagot ni Amara. "Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito. Nandito ako para makinig. Ano ang alas mo laban sa akin?" Inilabas ni Santino ang isang folder na naglalaman ng mga litrato. "Alam kong ikaw ang nasa likod ng Imperyo Chen. Alam kong planado ang lahat ng ito. Isang salita ko lang sa media, masisira ang reputasyon mo bago pa man ito magsimula." Tiningnan lang ni Amara ang mga litrato na parang wala lang. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Santino. "At ano sa tingin mo ang mangyayari pagkatapos? Babagsak ang kumpanya ko? Marahil. Pero sa pagbagsak ko, sisiguraduhin kong isasama kita. Isasama ko ang buong Valeriano Group. Handa ka ba para doon?" Ang kanyang pananalita ay puno ng katiyakan. Biglang nakaramdam ng kaba si Santino. Nagkamali ba siya ng akala? Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng bar, isang kamera na may long-range lens ang nakatutok sa kanila. Ang anggulo ay perpekto. Mukha silang 2 taong may lihim na transaksyon. Si Santino, na nag-aabot ng folder. Si Amara, na kalmadong nakikinig. Kinaumagahan, isang special delivery ang dumating sa opisina ni Doña Hespera Valeriano. Isang itim na sobre na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang serye ng mga high-resolution na litrato. Mga litrato ng kanyang anak, si Santino, nakausap ang babaeng kinamumuhian niya, si Chairman Chen. Ang pinakamatindi, isang close-up shot ng folder na inaabot ni Santino. Sa ibabaw nito, malinaw na nababasa ang mga salitang VGC Confidential, Q3 Financial Projections. Mukhang-mukha itong isang kaso ng corporate espionage na ang sarili niyang anak ay nagbebenta ng impormasyon sa kalaban. Kasabay ng mga litrato, nagring ang telepono ni Doña Hespera, isang hindi rehistradong numero. "Sino to?" Pagalit na tanong niya. "Isang nagmamalasakit lang," sagot ng isang boses na binago ng computer. "Mag-ingat ka sa ahas sa sarili mong bakuran, Ginang Valeriano. Ang anak mo ay nagtataksil sa'yo." Pagkababa ng telepono, nanginginig sa galit si Doña Hespera. Ang kanyang takot sa pagbagsak ng kumpanya at ang kanyang galit sa pagiging mahina ni Santino ay nagsanib. Para sa kanya, ang mga litrato ay hindi ebidensya ng pag-uusisa ni Santino, kundi ebidensya ng kataksilan nito. Nang dumating si Santino sa opisina, sinalubong siya ng isang malakas na sampal mula sa kanyang ina. "Traidor!" Sigaw ni Doña Hespera. Ang muka ay namumula sa galit. Inihagis niya ang mga litrato sa mukha ni Santino. "Hindi lang ako ang pinagtataksilan mo, kundi ang buong pamilya. Mula ngayon, wala ka ng anumang kapangyarihan sa kumpanyang ito. Mananatili ka sa pangalan, pero lahat ng desisyon ay dadaan sa akin." "Mama, hindi yan totoo. Pakinggan niyo muna ako. Isang bitag yan." Pagmamakaawa ni Santino, ngunit sarado na ang isip ng matanda. "Lumabas ka. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo." Habang paalis si Santino, durog at walang magawa, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Minamaliit niya si Amara. Hindi na ito ang babaeng kaya niyang kontrolin o saktan. Ito ay isang master strategist
At siya ay isang langaw na nahuli sa sapot nito. Dahil sa desperasyon at sa pagnanais na linisin ang kanyang pangalan, naisip niya ang isang huling, mapanganib na hakbang. Kailangan niyang makakuha ng impormasyon mula mismo sa loob ng pugad ng kalaban. Kailangan niyang pasukin ang opisina ni Datu Makisig. Sa loob ng kanyang opisina, pinapanood ni Amara sa isang monitor ang live feed mula sa CCTV sa labas ng gusali. Kalmado niyang pinagmasdan si Santino na lumabas mula sa Valeriano Tower. Ang mukha ay gusot-gusot sa pagkatalo at galit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Datu na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. "Napakagaling ng pagkakatimpla mo sa lahat, Datu," sabi ni Amara. May bahid ng paghanga sa kanyang boses. "Ang tiyempo ng mga litrato, ang tawag sa telepono, lahat ay perpekto." Yumuko ng bahagya si Datu. "Ginagawa ko lang po ang ipinag-uutos ninyo, Chairman," at ang bilin ni Don Isidro. Sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang lolo, isang katanungan ang biglang pumasok sa isip ni Amara. Isang bagay na matagal na niyang napapansin, ngunit ngayon lang niya bibigyan ng pansin. Ang debosyon ni Datu ay higit pa sa isang profesional na tungkulin. Ito ay personal. "Datu," simula niya, maingat sa kanyang mga salita. "5 taon na tayong magkasama. Alam mo ang lahat tungkol sa akin. Pero wala akong gaanong alam tungkol sa'yo, maliban sa kwento mong isa kang ulilang tinulungan ng lolo ko. Mayroon pa bang iba?" Huminga ng malalim si Datu. Tila inaasahan na ang tanong na ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amara. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa sa pagiging isang tapat na alalay. Isang nakaraang puno ng sakit at pasasalamat. "Si Don Isidro po ay hindi lang tumulong sa akin. Panimula niya. Iniligtas niya ako. 10 taong gulang po ako noon, palaboy sa mga kalye ng Tondo. Matapos mamatay sa sakit ang aking mga magulang, siya po ang dumampot sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkain, ng tirahan, at ng pangalan." Nagulat si Amara. "Pangalan?" Ang Datu Makisig ay pangalang ibinigay niya. Sabi niya, nakikita niya sa akin ang katangian ng isang leader, isang datu. At ang makisig daw ay para lagi kong tatandaan na ang tunay na kakisigan ay hindi nasa panlabas na anyo, kundi nasa integridad ng pagkatao. Ikinuwento niya kung paano siya personal na tinuruan at sinubaybayan ni Don Isidro. Ipinadala siya sa mga pinakamahuhusay na paaralan sa buong mundo. Sinasanay hindi lang para sa negosyo, kundi para sa isang espesyal na misyon. Ang misyon na yon ay ikaw, Chairman, pagtatapat ni Datu. Bago pa man niya nahanap ang iyong ina, inihahanda na niya ako. Sabi niya, "Datu, darating ang araw, mahahanap ko ang aking nawawalang pamilya. At sa araw na yon, kailangan nila ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong poprotekta sa kanila. Isang anino na laging nariyan. Ang buong buhay ko po ay inilaan ko para sa paghahandang iyon. Ang paglilingkod sa inyo ay hindi lang trabaho. Ito po ang katuparan ng aking utang na loob at ng aking panata sa taong nagligtas sa akin." Natahimik si Amara, lubos na naantig sa kanyang narinig. Ang tiwalang ibinibigay niya kay Datu na sa simula'y dahil lang sa utos ng kanyang lolo ay naging isang solidong pundasyon ng respeto at pagtitiwala. Hindi lang pala siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang isang kapatid, isang aninong handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngumiti siya, isang tunay at taos-pusong ngiti. "Salamat, Datu." Samantala, dinala ng desperasyon si Santino sa isang mapanganib na desisyon. Ginamit niya ang natitira niyang pera para suhulan ng isang security guard sa Chen Tower. Kailangan niyang makapasok sa opisina ni Datu Makisig. Kailangan niya ng ebidensya na magpapatunay na lahat ng ito ay isang malaking setup. Hating gabi. Tahimik at madilim ang buong palapag.
Gamit ang isang access card na nakuha niya, maingat na pumasok si Santino sa opisina ni Datu. Maliit lang ito kumpara sa opisina ni Amara, ngunit organisado at malinis. Nagsimula siyang maghalongkat, binubuksan ang bawat drawer, sinusuri ang bawat folder. Walang laman. Puro mga ordinaryong papeles. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang malaking painting sa dingding. Isang larawan ng isang agila. Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo, na ang agila ay simbolo ng kapangyarihan at matalas na paningin. May kung anong nag-udyok sa kanya na hipuin ito. Sa pagdikit ng kanyang kamay, bahagyang gumalaw ang painting. Isang pinto. Sa likod nito ay isang maliit na silid. Hindi ito opisina. Ito ay isang war room. Ang isang dingding ay puno ng mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang CCTV feeds, kasama na ang mga anggulo mula sa labas ng Valeriano Tower. Ang isa pang dingding ay isang malaking corkboard, puno ng mga litrato ng kanyang pamilya, mga diagram ng kanilang kumpanya, at mga pulang sinulid na nagkokonekta sa bawat isa. At sa mesa sa gitna, naroon ang lahat ng sagot na hinahanap niya. Mga dokumento tungkol sa tunay na pinagmulan ng Valeriano Group, mga kopya ng journal ni Don Isidro Chen, at ang pinakamatindi sa lahat, isang folder na may markang Lagda Meo, Amara. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang kopya ng birth certificate ni Amara. At sa ilalim nito ang birth certificate ng isang bata. Sinag Lagdameo. Anak. Amara Lagdameo. Ama. Santino Valeriano. Nabitawan niya ang folder. Anak. Nagkaroon sila ng anak. Isang anak na babae. Ang sanggol na kasama ni Amara ng gabing iyon, nabuhay ito. At ipinagkait sa kanya. Kasabay ng kanyang pagkatuklas, isang malakas na tunog, ang umalingaw-ngaw sa buong palapag, ang alarm. Mabilis na bumukas ang pinto ng war room. Si Datu Makisig, kasama ang 2 security personnel ay pumasok. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalas. Na-corner si Santino, nakasandal siya sa pader, ang puso ay kumakabog ng malakas. Hawak niya sa nanginginig niyang kamay, ang katibayan ng lahat. Ang katibayan ng kanyang kasalanan at ang katibayan ng pagkatao ni Chairman Chen. Game over, Mr. Valeriano. Malamig na sabi ni Datu. Paano nakatakas si Santino ay isang misteryo, ngunit hindi iyon ang mahalaga kay Doña Hespera. Ang mahalaga ay ang itsura ng kanyang anak nang bigla itong pumasok sa kanyang silid-aklatan ng hating gabi. Gusot ang damit, hingal na hingal, at may dalang isang uri ng ligaw na apoy sa kanyang mga mata. Mama! Totoo ang lahat. Bungad ni Santino, inilapag ang isang folder sa ibabaw ng antigong mesa ng kanyang ina. Si Amara at si Chairman Chen ay iisa. May anak kami. At ninakaw ng pamilya natin ang pundasyon ng negosyo mula sa lolo niya. Nasa mga dokumentong ito ang lahat. Kalmado, halos walang interes na kinuha ni Doña Hespera ang folder. Isa-isa niyang sinuri ang mga papel sa loob. Ang birth certificate ni Amara, ang birth certificate ng bata, sinag, ang mga kopya mula sa journal. Habang si Santino ay nagpapaliwanag ng may pagkapraning, si Hespera naman ay tila isang siyentipikong sumusuri sa isang insekto. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa katunayan, habang tumatagal, isang kakaibang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Isang ngingiting malamig, mapanlinlang at puno ng kasamaan. Isang anak, bulong niya sa sarili, tila iniisip ang implikasyon ng lahat. Isang bastarda. Mama, hindi niyo ba naiintindihan? Ito ang alas niya laban sa atin. Sisirain niya tayo, giit ni Santino. Itinaas ni Hespera ang kanyang tingin mula sa mga papel at tinitigan ang kanyang anak na may pagkadismaya. Mahina ka talaga, Santino. Palagi mong tinitingnan ang lahat bilang isang banta. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito isang alas laban sa atin.
Itinuro niya ang birth certificate ni Sinag. Ito ang alas natin laban sa kanya. Ano ang ibig niyong sabihin? Ang isang pulubing naging bilyonaryo ay mapanganib. Paliwanag ni Hespera, tumatayo at naglalakad-lakad na parang isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na atake. Pero ang isang ina ay palaging may kahinaan at ang pangalan ng kahinaan niya ay Sinag. Nakita ni Santino ang plano sa mga mata ng kanyang ina at isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ito ay mas masahol pa sa anumang away sa negosyo. Ito ay purong dyablo. Hindi, Mama. Huwag. Bata yon. Walang kasalanan. Apo niyo siya. Hindi ko apo ang isang bastarda, sigaw ni Hespera. Isa siyang bala sa baril na ito at ipuputok ko siya kung kinakailangan. Magpapatawag ako ng isang press conference. Ibubunyag natin ang lahat na ang dakilang Chairman Chen ay isa lamang palang babaeng may maduming nakaraan, isang mga agaw na gumagamit ng pera para maghiganti. Ipapakita natin sa mundo kung sino talaga siya. At bago pa man mangyari iyon, sisiguraduhin kong alam niyang hawak natin sa leeg ang kanyang mahal na anak. Sa Chen Tower, naghahanda si Amara para sa isang pulong nang biglang magring ang kanyang pribadong telepono. Isang hindi pamilyar, hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumagot. Tanging isang kakaibang static na tunog. Aakmang ibababa na niya ang tawag nang may marinig siyang isang boses. Isang boses na binago ng computer, malalim at walang emosyon. Chairman Chen. O mas magandang sabihing, Amara. Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Napakaganda ng iyong anak, patuloy ng boses. Si Sinag, napakabibo. Sayang naman kung may mangyayaring masama sa isang batang kasing ganda niya. Sa isang iglap na wala ang chairman, ang natira ay isang ina. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Sino ka? Anong kailangan mo? Huwag mong idadamay ang anak ko dito. Sigaw niya siya, ang boses ay nanginginig. Simple lang ang gusto namin. Itigil mo na ang lahat ng ito. Dahil kung hindi, baka isang araw ay hindi na iiwi sa iyo ang iyong munting Sinag. Click! Nabitawan ni Amara ang telepono. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napabahawak siya sa kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Sakto namang pumasok si Datu. Chairman, may problema po. Agad niyang napansin ang pamumutla ng kanyang amo. Anong nangyari? Si Sinag! Hirap na sabi ni Amara. Tinawagan nila ako. Tinakot nila ako gamit ang anak ko. Bago pa man makapag-react si Datu, ipinakita niya ang isang balita sa kanyang tablet. At meron pa pong isa, ang Valeriano Group. Nag-anunsyo sila ng isang emergency press conference bukas ng umaga. Ang paksa, ang katotohanan sa likod ng corporate takeover ng Imperyo Chen. Nagsanib ang dalawang balita sa isip ni Amara na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ito ay isang koordinadong pag-atake. Alam na nila at ginagamit nila ang kanyang pinakamalaking kahinaan laban sa kanya. Tumingin siya sa monitor kung saan pinapanood niya kanina ang live feed ni Sinag sa paaralan. Nakita niya ang kanyang anak na masayang tumatawa. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng tunay na takot. Isang takot na lumumpo sa kanya. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang kwenta kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Dahil ba sa kanyang paghihiganti, inilagay niya sa panganib ang nag-iisang liwanag ng kanyang buhay? Ilang sandali pa, isang messenger ang pumasok na may dalang isang maliit na kahon para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala.
Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan ito. Ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Sa loob ng kahon, sa ibabaw ng itim na seda, ay nakalagay ang isang bagay na kilalang kilala niya. Isang maliit na puting sapatos na may disenyong strawberry, ang paboritong sapatos ni Sinag. Sa ilalim nito, isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita na tila isinulat gamit ang dugo. Umatras ka. Kung hindi, hinding-hindi mo na siya makikita. Sa pagkakita sa sapatos, isang sigaw na puno ng purong takot at paghihirap ang kumawala mula sa lalamunan ni Amara. Isang sigaw na hindi na nailabas ng matagal na panahon. Isang sigaw na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa bilang isang ina. Agad na kumilos si Datu. Isang tawag lang. At ang buong security team ng Chen Tower ay nasa high alert. I-locate niyo ang anak ko. Ngayon din. Utos ni Amara. Ang boses ay basag at nanginginig habang mahigpit na hawak ang maliit na sapatos. Ngunit wala pang 2 minuto, tumunog ang telepono ni Datu. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, lumingon siya kay Amara. Chairman, kalma lang po. Kausap ko ang head ng security sa eskwelahan ni Sinag. Ligtas po siya. Nasa loob pa rin ng kanyang classroom. Nagkaklase. Hindi po siya nawawala. Pero, ang sapatos? Tanong ni Amara. Ang pagkalito ay pumalit sa takot. Isang pananakot lang po ito, paliwanag ni Datu. Malamang nakuha nila ito mula sa locker niya o sa bahay. Isang psychological tactic para lumpuhin ka sa takot. Humugot ng malalim na hininga si Amara. Ang relief na naramdaman niya ay parang isang alon na naghugas sa kanya. Ligtas si Sinag. Ligtas ang kanyang anak. Ngunit ang alon ng relief na yon ay mabilis na humupa. At ang naiwan ay isang dagat na tahimik, malalim at nakakakilabot. Ang takot na kanina'y halos magpabaliw sa kanya ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas mapanganib, isang malamig at kinakalkulang galit. Tumayo siya. Wala na ang bakas ng pag-aalinlangan o takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luha, ngayon ay parang 2 piraso ng obsidian, matigas, madilim, at hindi matinag. Hinawakan nila ang buhay ng anak ko, Datu. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpaguho ng bundok. Tinawid nila ang huling linya. Akala nila matatakot ako at aatras. Nagkakamali sila. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng Valeriano Tower. Akala nila kilala nila ang kahinaan ko. Ang hindi nila alam, ang anak ko, siya rin ang pinagmumulan ng lakas na hindi nila kayang sukatin. Pumunta siya sa kanyang mesa at pinindot ang intercom. I-cancel ang lahat ng appointments ko ngayong araw. Ihanda ang conference room. Tawagin ang buong legal at finance team. Ngayon na. Pagkatapos ay lumingon siya kay Datu. Ang press conference nila bukas. Gagamitin natin yon. Ano po ang plano, Chairman? Isang pribadong pagpupulong, sagot ni Amara. Bago ang kanilang press con, kakausapin ko si Santino. Sabihin mong may alok ako sa kanila. Isang huling pagkakataon para ayusin ang lahat. Magkikita kami sa kanilang teritoryo, sa mismong boardroom ng Valeriano Group. Isang bitag po iyan. Babala ni Datu. Alam ko, sagot ni Amara. Pero ang hindi nila alam, ako ang may dala ng patibong. Sa sumunod na ilang oras, nagkulong si Amara kasama ang kanyang team. Tila isang henyo sa chess, inilatag niya ang kanyang mga huling piyesa sa board. Ang bawat dokumento ay sinuri. Bawat legal na butas ay tinakpan. Bawat posibleng senaryo ay pinaghandaan. Wala nang puwang para sa pagkakamali. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Sa halip, pumasok siya sa silid ni Sinag. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang payapang mukha ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Pangako anak, bulong niya. Bukas, paggising mo,
Tapos na ang lahat ng anino. Bukas, sisiguraduhin kong ang tanging makikita mo na lang ay liwanag. Naramdaman ni Santino ang isang kakaibang kaba nang matanggap niya ang mensahe mula kay Datu. Isang pribadong pulong, isang alok. Bakit? Matapos ang lahat, bakit tila si Amara pa ang nag-aalok ng kapayapaan? Ipinagbigay alam niya ito sa kanyang ina na tinawanan lang ang ideya. Isang desperadong hakbang mula sa isang desperadang babae, sabi ni Doña Hespera. Natakot siya sa ginawa natin. Sige, pagbigyan natin siya. Hayaan nating lumuhod siya sa ating harapan bago natin siya tuluyang durugin sa harap ng buong mundo. Kinaumagahan, ang hangin sa Valeriano Tower ay mabigat. Puno ng tensyon at pag-aabang, naghihintay ang mga miyembro ng board at si Doña Hespera sa loob ng boardroom, handa na para sa kanilang inaakalang tagumpay. Eksaktong 9:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Amara. Kasunod si Datu. Nakasuot siya ng isang puting-puting power suit, isang matapang na kaibahan sa madilim na kasuotan ng lahat sa silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Naglalakad siya hindi bilang isang biktima na nakikiusap, kundi bilang isang reynang pumapasok sa kanyang korte para magbigay ng hatol. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa CCTV camera na nasa sulok, isang maliit na pulang ilaw na kumikindat. Alam niyang pinapanood siya ng buong security team ng gusali. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa bawat miyembro ng pamilya Valeriano, isa-isa. Nang magtama ang kanilang mga mata, ni Doña Hespera, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, nandito na ako. At sa ngiting iyon, alam ng lahat sa silid na ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Tapos na ang laro. Bulong niya sa sarili, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Ang hangin sa loob ng boardroom ay maaaring hiwain ng kutsilyo sa sobrang tensyon. Si Doña Hespera ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang reyna sa kanyang trono na may mapagmataas na ngiti. Si Santino ay nakatayo sa kanyang tabi, balisa at hindi mapakali. Ang ibang mga miyembro ng board ay naroroon din, mga saksi sa inaakala nilang huling pagbagsak ng kanilang kalaban. Miss Chen, panimula ni Doña Hespera, ang bawat salita ay puno ng lason. Isang malaking sorpresa na makita ka rito. Akala ko ba ay abala ka sa paghahanda para sa iyong pag-alis? Dahil pagkatapos ng aming press conference mamaya, siguradong wala ka ng mukhang ihaharap sa mundo ng negosyo. Hindi natinag si Amara. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Bago tayo magsimula, sabi ni Amara, ang boses ay kalmado. Mayroon lang akong isang maliit na pagtatama. Ang pangalan ko ay hindi Miss Chen. Iyon ay pangalan lang sa negosyo. Dahan-dahan niyang inalis ang suot niyang salamin na walang grado. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinayaang makita ng lahat sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng silid ang mukhang matagal na nilang kinalimutan. Ang pangalan ko, pagpapatuloy niya, ang tingin ay nakapako kay Santino, pagkatapos ay kay Hespera, ay Amara Lagdameo Valeriano, ang asawang ipinagtabuyan ninyo, ang inang inalipusta, ang babaeng akala ninyo ay winasak na ninyo 5 taon na ang nakalipas. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga board members. Si Santino ay napaurong na parang nasampal, maging si Doña Hespera. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bahagyang pagkataranta. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Anong kalokohan ito? Hirap na sabi ng matanda. Kalokohan? Ulit ni Amara. Hindi. Ito ang katotohanan na pilit ninyong ibinaon sa limot. Lumingon siya kay Datu na naghihintay lang ng senyas. Sa isang pindot sa kanyang tablet, ang malaking screen sa likuran ni Doña Hespera
na nakahanda sana para sa kanilang presentasyon ay biglang umilaw. At doon, sa harap ng lahat, ipinalabas ang isang video. Hindi ito isang corporate video. Ito ay isang raw, nanginginig na footage mula sa isang security camera. Ang petsa sa sulok ng screen, 5 taon na ang nakalipas. Ang lokasyon, ang mismong entrance hall ng mansyon ng mga Valeriano. Ang eksena ay pamilyar at nakapanlulumo. Si Doña Hespera na sumisigaw ng mga masasakit na salita. Ang paghagis ng isang sobrang puno ng pera. Si Santino na nakatayo lang na parang isang duwag na anin. At si Amara, nayakap-yakap ang isang munting sanggol habang ipinagtatabuyan palabas sa malakas na ulan. Walang audio, pero hindi na ito kailangan. Ang bawat galaw, ang bawat ekspresyon ay nagsasabi ng buong kwento ng kalupitan at kawalang puso. Isang nakabibiinging katahimikan ang bumalot sa silid habang pinapanood ng lahat ang pagdurusa sa screen. Ang mga board members ay hindi makapaniwalang napatingin kay Doña Hespera na ngayon ay namumutla na. Ang kanyang imahe bilang isang marangal na matriarch ay nadudurog sa bawat segundo ng video. Nang matapos ang video, ang screen ay naging itim. Iyan, sabi ni Amara. Ang boses ay matatag, ngunit puno ng pinipigilang sakit. Ang pundasyon ng pamilya at kumpanyang ito. Hindi karangalan, hindi integridad, kundi kalupitan. Iyan ang ginawa ninyo sa akin, sa apo ninyo. Isang palabas lang yan, sigaw ni Doña Hespera, sinusubukang bawiin ang kontrol. Sino ang maniniwala sa isang lahat sila? Putol ni Amara. Dahil ang video na yan, kasama ang isang kompletong expose, ay kasalukuyang ipinapadala sa lahat ng major news outlet sa buong bansa. Iyan sana ang sorpresa ninyo sa presscon, hindi ba? Well, inunahan ko na kayo. Tumingin siya kay Santino. Ang lalaki ay nakatitig lang sa sahig, hindi makagalaw. Ang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. At ikaw, Santino, sabi ni Amara, ang boses ay may bahid ng awa. Binigyan kita ng 5 taon. 5 taon para maging isang lalaki. 5 taon para hanapin ako at ang anak mo. 5 taon para itama ang pagkakamali mo. Pero ano ang ginawa mo? Nagtago ka sa likod ng palda ng iyong ina. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Santino. Alam niyang totoo ang lahat ng yon. Nawala na ang lahat ng tapang ni Doña Hespera. Ang tanging natitira ay desperasyon. Tapusin na ito. Security! Palabasin ang mga taong ito. Ngunit walang security na dumating. Ngumiti si Amara, isang nangiting malamig at puno ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, Hespera. Magsisimula pa lang tayo. Lumingon siya kay Datu. Phase 2. Muling umilaw ang screen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito video. Ito ay isang live feed. Isang live feed mula sa lobby ng gusali. At sa lobby, dumarating ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng uniforme, mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Dahil ang pananakit sa akin ay isa lang sa mga kasalanan ninyo, sabi ni Amara, habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa screen, puno ng papalaking takot. Ang paghihiganti ko ay para lang sa akin, ngunit ang hustisya ay para sa lahat ng taong niloko at ninakawan ninyo, lalo na para sa isang taong nagngangalang Isidro Chen. Tumingin siya sa mga mata ni Hespera. At sa wakas, nakita niya ang matagal na niyang hinahanap. Takot, purong, walang halong takot. Ang imahe ng mga ahente ng NBI na pumapasok sa lobby ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng boardroom. Ang mga board members na kanina'y mga matatapang nakakampi ni Doña Hespera ay biglang nag-iba ng kulay. Ang kanilang katapatan sa pangalan ng Valeriano ay kasing bilis na naglaho tulad ng pagbagsak ng kanilang stock prices. Anong ibig sabihin nito, Hespera? Tanong ng isa sa mga matatandang miyembro. Ang boses ay nanginginig.
Anong kinalaman ni Isidro Chen dito? Bago pa man makasagot si Hespera, si Amara na ang sumagot para sa kanya. Napakasimple lang po. Sabi ni Amara, ang boses ay malinaw at matatag, umaalingaungaw sa buong silid. Ang Valeriano Group na ipinagmamalaki ninyo ay itinayo mula sa nakaw na ideya at pondo. Ang nagtatag nito, si Gregorio Valeriano, ay tinraidor ang kanyang matalik na kaibigan at business partner, ang aking lolo, si Isidro Chen. At sa loob ng halos 50 taon, ang pamilyang ito ay nagpakasasa sa yaman na hindi naman talaga sa kanila. Inilabas ni Datu ang isang set ng mga dokumento at ipinamahagi sa bawat miyembro ng board. Narito po ang mga kopya ng orihinal na business plan ni Don Isidro, mga affidavit mula sa mga dating empleyado, at mga bank record na magpapatunay sa pandaraya, paliwanag ni Datu. Habang binabasa ng mga miyembro ang mga dokumento, ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagkagulat at galit. Sila ay naging bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Pero hindi lang iyan. Pagpapatuloy ni Amara, ang kasalanan ng nakaraan ay kasalanan pa rin sa kasalukuyan. Muling nagsalita si Datu. Sa nakalipas na 5 taon, habang unti-unting bumabagsak ang kita ng Valeriano Group, nagsagawa po sila ng malawakang financial fraud. Pagmamanipula ng financial reports para makakuha ng mga bagong investor at loans, insider trading, at tax evasion na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom, ngunit hindi ang NBI ang pumasok. Pumasok ang isang grupo ng mga taong nakapormal na kasuotan, mga representante mula sa pinakamalalaking bangko at financial institutions na nagpautang sa Valeriano Group. At bilang pinakamalaking shareholder ng mga bangkong iyan, sabi ni Amara, at bilang ang kumpanyang bumili ng lahat ng non-performing loans ng Valeriano Group, ang Imperio Chen ay opisyal ng naniningil ng lahat ng inyong utang. Ngayon din, ito na ang huling dagok. Ang pundasyon ng Imperyo ng Valeriano ay hindi lang gumuho, ito ay sumabog. Hindi maaari. Sigaw ni Doña Hespera, ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng naglaho. Ang natira ay isang babaeng desperada at talunan. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan sa board. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kasinungalingan ang lahat ng iyan. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang lahat ay abala sa pagligtas ng kanilang sariling mga pangalan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nanatiling tahimik. Si Santino. Nakatayo siya sa isang sulok, pinapanood ang pagguho ng lahat ng kanyang kinalakihan. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang pangalan, ang kanyang ina. Lahat ay gawa pala sa buhangin. Tumingin siya kay Amara. Ang babaeng minahal niya, sinaktan, at ngayon ay ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamalaki o saya. Ang nakita niya ay isang uri ng malungkot na pagtatapos. Sa wakas, pumasok na ang mga ahente ng NBI. Doña Hespera Valeriano, kayo po at ang mga miyembro ng inyong executive committee ay inaaresto sa salang large-scale estafa at economic sabotage. Habang pinupusasan ng kanyang ina, isang bagay ang pumutok sa loob ni Santino. Isang bagay na matagal nang natutulog. Ang galit sa isang inang ginawa siyang duwag. Ang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kasalanan mo to lahat. Sigaw niya, ang boses ay puno ng pait at sakit. Humarap siya sa kanyang ina, na ngayon ay wala ng kapangyarihan. Kung nakinig ka lang sana, kung naging tao ka lang sana kahit minsan. Mahal ko si Amara. Mahal na mahal. Pero sinira mo kaming dalawa. Sinira mo ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na sinagot niya ang kanyang ina. Ang huling pagkakataon. Hindi sumagot si Doña Hespera. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay blangko. Talunan.
Habang inilalabas ng mga ahente ang mga Valeriano, lumingon si Santino kay Amara sa huli-huling pagkakataon. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging isang tingin na puno ng lahat ng bagay na hindi niya nasabi. Lahat ng bagay na huli na para sabihin. Pagsisisi, paghingi ng tawad, pagkatalo. Pagkatapos ay yumuko siya at sumunod na sa mga ahente. Naiwan si Amara at Datu sa nagulong boardroom. Tahimik nilang pinanood ang pag-alis ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Lumabas si Amara mula sa Valeriano Tower. Ang gusaling dati tinitingala niya ng may takot at pangarap, ngayon ay isa na lang walang buhay na istruktura. Sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila mas malinis, mas magaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ito. Hindi tagumpay, hindi paghihiganti, kundi kapayapaan. Ilang buwan ang lumipas. Ang pangalang Chairman Chen ay unti-unti nang nawala sa mga balita at sa mga usapan sa mundo ng negosyo. Ang dramatikong pagbagsak ng imperyo ng Valeriano ay naging isang alamat na lamang sa corporate world. Ngunit para kay Amara, ang paglalaho ng kanyang titulo ay hindi isang kawalan, kundi isang paglaya. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng yelo bilang baluti. Nagbalik na siya sa pagiging si Amara. Isang ina, isang anak, isang babaeng muling binubuo ang sarili. Isang umaga, dinalaw niya ang isang lugar na hindi niya inakalang babalikan pa. Isang maximum security prison. Sa visiting area sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo si Santino. Ang dati makisig at aroganteng tagapagmana ay napalitan ng isang lalaking payat, maputla, at may mga matang pagod na sa pagsisisi. Walang nagsalita sa kanila sa unang ilang minuto. Tinitigan lang nila ang isa't isa sa pamamagitan ng telepono. Si Santino ang unang bumasag sa katahimikan. Amara. Ang boses niya ay paos, halos pabulong. Patawad. Patawad sa lahat. Walang bahid ng pagkukunwari sa kanyang mga mata. Tanging purong, nakalulunod na pagsisisi. Tumingin si Amara sa kanya, hindi na may galit, kundi may isang uri ng payapang pagtanggap. Tapos na ang sakit. Ang sugat ay naghilom na. Ang natira na lang ay isang peklat, isang paalala ng kanyang pinagdaanan at ng lakas na kanyang natuklasan. Tapos na, Santino. Mahinahon niyang sagot. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos nito. Magsimula ka na rin ng bago. Iyon lang. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito dahil may mga bagay na hindi na kayang ibalik. Ngunit sa kanyang mga salita, ipinagkaloob niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ang pahintulot na bitawan na ang nakaraan. Tumango si Santino at sa unang pagkakataon, isang tunay, ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumayo na si Amara at nang hindi na muling lumingon, naglakad siya papalayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kanyang madilim na kahapon. Malaya na siya. Ang Valeriano Group, matapos ang masusing restructuring, ay ibinenta ni Amara sa isang kumpanyang may integridad at social responsibility. Hindi niya nais na may manatili pang bakas ng kasakiman sa imperyong iyon. Ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta, kasama ang isang malaking bahagi ng kanyang sariling yaman, ay inilaan niya sa isang bagay na mas makabuluhan. Itinatag niya ang Fuerza de Isidro Foundation, isang pundasyong nakatuon sa pagtulong sa mga single mothers na katulad niya. Nagbibigay ito ng legal aid, financial grants para sa maliliit na negosyo at educational scholarships para sa kanilang mga anak. Ang kasamaang ginawa sa kanya ng mga Valeriano, ginawa niyang isang binhi ng kabutihan para sa iba. At sa wakas, natagpuan din niya ang kanyang sariling tahanan, hindi sa isang malaking mansyon sa syudad,
kundi sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat sa Ciudad de Esperanza, ang lungsod ng pag-asa. Isang umaga, habang ang araw ay nagsisimula pa lang, sumilip sa abot-tanaw, magkayakap na nakaupo si Amara at ang 6 na taong gulang na si Sinag sa dalampasigan. Ang ginintuang liwanag ay unti-unting lumalamon sa kadiliman ng gabi. "Mama, bakit po laging bumabalik ang araw kahit umalis na siya?" Inosenteng tanong ni Sinag habang pinaglalaruan ng buhangin. Ngumiti si Amara at mas hinigpitan ang yakap sa kanyang anak. Hinalikan niya ito sa tuktok ng ulo. "Dahil ganyan ang pag-asa, anak. Kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga." Pinanood nila ang dahan-dahang pag-angat ng araw. Ang liwanag nito ay nagbibigay kulay sa buong kalangitan at karagatan. Ito ang kanyang bagong simula. Isang buhay na pinili niya. Isang buhay na itinayo niya hindi mula sa paghihiganti, kundi mula sa pagmamahal. Habang ang mainit na sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, ibinulong ni Amara sa kanyang anak ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan. "Anak, tandaan mo palagi, tayo ang gumagawa ng sarili nating liwanag." At dito po nagtatapos ang kwento ni Amara. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumangon at muling buuin ang ating mga sarili. Ipinakita niya na sa kabila ng pinakamatinding sakit at kataksilan, ang puso ng isang ina na puno ng pagmamahal ang pinakamatibay na sandata sa lahat. At ang pinakamagandang tagumpay ay ang kapayapaang matatagpuan sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling katahimikan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Amara? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga salita po ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.